Hello everyone! Ngayon ay may bago tayong aralin sa mathematics. So, nasa week 7 na tayo at tatalakayin natin ngayon ang addition. So, ang ating objective, illustrate addition of numbers with sum up to 20 using a variety of concrete and pictorial models and describe addition as counting up and putting together. Kung narinig nyo na ang salitang addition o join together, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung ang sagot nyo ay ang pagdaragdag o pagsasama-sama, tama kayo. So pag sinabi nating addition, ito yung pagdaragdag. Yung join together, ibig sabihin nito, pinagsasama-sama natin. Subukang pagsamahin ang mga agila. Ilan kaya ito? Sige nga. Bilangin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Ilan lahat ito? Tama. Ito ay tatlo. Ngayong araw ay matututuhan ninyo ang addition o ang gamit ng concrete or pictorial models para pagsamahin ang mga bagay o bilang. So kanina, sinabi natin na pag pinagsama natin ang dalawa at isang agila, ito ay tatlo. Ito ang halimbawa ng addition o pagsasama. So, ibig sabihin ba kapag addition, dumarami ba ito o umuunti? Siyempre, ito ay dumadami dahil atin itong pinagsasama. Ngayon, makinig kayo sa ating suliranin. Biglang tumalim at agad bumuhos ang ulan. Dali-dali ay lumabas ang magkapatid upang isilong ang damit na ibinili ng kanilang ina. Katulad ka rin ba ng dalawang bata sa ating kwento o istorya? Sinusunod mo rin ba ang utos ng iyong ina? Magaling! Kung ganon din ang inagawa mo, dapat ay laging magtulungan at magmahalan ang magkapatid at lagi dapat sumusunod sa utos ng inyong mga magulang. Ngayon ay bilangin natin ang damit na naisilong ni Sild at Pip. Mga damit na naisilong ni Sild. Bilangin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilan lahat? Tama, 5. Ito naman ang mga damit na naisilong ni Phoebe. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. Ilan lahat ang damit? Tama, 7. Nais mo bang malaman kung ilan lahat ang mga damit na naisilong ng magkapatid? Sige, suriin at bilangin natin. Bilangin natin ang mga damit na naisilong ni Sild at Phoebe. Pagkatapos ay pagsamahin natin ang bilang ng mga damit sa dalawang pangkat o dalawang grupo. Mga damit na naisilong ni Sild at ito ang mga damit na naisilong ni Phoebe. Ilan kaya lahat ito kapag pinagsama? Pagsamahin natin. Bilangin nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilan lahat? Tama, 12. At kapag inilipat natin ito sa number sentence o pamilang na pangungusap, ito ay 5 plus 7 equals 12. Yan. Ito ang tinatawag nating number sentence. Ito ay addend, ito din ay addend, at ang sagot ay sum. So, ang dalawang bilang na ito na pinagsama natin ay tinatawag na addends. At ang sagot ay sum. Sa addition, ginagamit natin ang mga sumusunod. Ang salitang addition.
plus sign, at, equal sign, addends, at ang sum. Ngayon, pakinggan natin ito. Ito ang taniman ni Mang Juan. Siya ay nag-ani ng mga talong sa kanyang taniman. Namitas siya sa 2 puno ng talong upang kanilang iulam. Ito si Mang Juan. Isa siyang masipag na magsasaka. Bilangin natin kung ilang talong ang nakuha niya sa unang puno at ikalawang puno. Pagkatapos ay alamin ninyo kung ilan lahat ang talong na inani ni Mang Juan. Sa unang puno, 1, 2, 3, at sa ikalawang puno, 1, 2, 3, 4. Pagsamahin na natin. Ilan kaya ito lahat kapag pinagsama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talong lahat ang nakuha ni Mang Juan. Ilagay natin ang bilang na katumbas ng bawat talong at ang mga simbolong ipapalit natin. Sa at ay. Ito ay 3. Ang at ay gagawin nating plus sign. Ito naman ay 4. Ang ay gagawin nating equals at ito naman ang 7. So, yung 3 at 4, ito yung dalawang bilang na pinagsama natin. At ano nga muli ang tawag dito? Tama, ito ang addends. Ano ang tawag natin sa 7? Tama, ito ang sum o ang sagot sa addition. Tandaan, ang sum ay ginagamit lamang sa addition. So, ang 3 plus 4 equals 7. Uulitin natin, ang 3 plus 4 ang addends at ang sum naman ay ang 7. Ito ay tinatawag nating number sentence o minsan pwede rin natin itong tawaging addition sentence dahil addition ang ating ginagawa. Ngayon, nag-ani naman si Mang Juan ng kamatis. Bilangin at pagsamahin ang kamatis na nakuha niya sa una at pangalawang puno. Alamin din natin ang number sentence nito. Sa unang puno, ilan ang nakuha niya? Tama, 5. Sa ikalawang puno, ilan? 4. Ilan kaya ito kapag pinagsama? Tama, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilan lahat ang kamatis? Tama, 9. Ngayon, ano kaya ang number sentence nito? Anong bilang ang ilalagay natin dito? Tama, 5. Plus 4 equals 9. Ano nga muli ang tawag natin sa 5 at 4? Tama, ito ang addends. Ang 9, ito ang sum. Ngayon, tingnan ninyo ito. Ilan kaya ito kapag pinagsama? 3 lapis at 2 lapis. Kung ang sagot nyo ay 5, tama kayo. Ano kaya ang number sentence o addition sentence nito? Sige nga, isipin niyong mabuti. Kung ang sagot nyo ay 3 plus 2 equals 5, tama kayo. Kasunod, gumupit ng mga bilog sa pisara upang ipakita ang sumusunod na pamilang na pangungusap. So, hindi na kayo gugupit. Yan. Pwede kayong mag-drawing ng mga bilog sa inyong papel upang ipakita ang mga representasyon ng mga bilang na ito. Dahil ang ating number sentence ay 2 plus 1 equals 3, gagawa tayo ng bilog. So, ilang bilog kaya ang ilalagay ko dito? Tama, 2. Dito, 1. Ilan naman dito? Siyempre, 3. So, 2 plus 1 equals 3.
Ngayon naman, ang ating number sentence o addition sentence ay 5 plus 4 equals 9. Ilang bilog kaya ang ilalagay ko dito? Siyempre, 5. Dito naman, ilang bilog kaya? Tama, 4. Kapag pinagsama natin ang 5 at 4, ito ay 9. 3 plus 3 equals 6. Ito ang ating addition sentence o number sentence. Ilang bilog kaya ang ilalagay ko dito? Tama, 3. Dahil ito ay 3. Dito naman. Tama, 3 rin. So ilan lahat ang mga bilog? 6. Meron naman tayong 6 plus 4 equals 10. Ilang bilog ang ilalagay ko dito? Tama, 6. Dito? Siyempre, 4. At pag pinagsama ang 6 at 4 na bilog, ito ay 10 bilog o circles. 5 plus 0 equals 5. Ilang bilog ang ilalagay ko dito? Tama, 5. Dito, wala tayong inilagay dahil 0. So, ibig sabihin, ang sagot pa rin natin dito ay 5. Ngayon, maaari niyong itry na sagutan ito. Yan. So, ita-transfer natin o ililipat natin ito sa number sentence. Okay, dito kaya, anong ilalagay nating bilang? Ilan bang lapis ito? 1, 2, 3, 4. So, dahil 4 ito, 4 ang ilalagay natin dito. Ito naman, 1, 2, 3. So, ilalagay natin dito ay 3. So, 4 plus 3, ilan? Siyempre, pinagsama natin, yun ay 7. So, ang ating number sentence ay 4 plus 3 equals 7. Number 2, bilangin natin ito. 1, 2. Plus 1 equals ilan? Tama, 3. Bilangin naman natin ito. 1, 2, 3, 4. Ilagay natin ay 4. Plus, ilan ito? Tama, 4 din. So, ilan kaya ang 4 plus 4? Tama, ito ay 8. Number 4. Ano ang ilalagay natin ditong number sentence? So, ito ay 4 dahil 4 ang bag dito. Dito naman ay 2 dahil ito ay 2. Ilan naman to pag pinagsama? 4 plus 2 ay 6. So, 4 plus 2 equals 6 ang ating number sentence. At sa huli, ilang payong ito? 4 at 6. So, lagyan na lang natin ng plus sign at equal sign. 4 plus 6, ilan lahat to? Kung ang sagot mo ay 10, tama ka. So, ang 10 ang ating sum. So, paano nga tayo nagdaragdag ng bilang? Ito ba ay lumalaki o umuunti? Siyempre, pag nagdaragdag, pinagsasama natin. Kaya ito ay lumalaki. Kaya yung sum, sa addition sentence, ito yung pinakamalaking number. So, ano ang ibig sabihin ng addition? Nabanggit na kanina, kapag sinabing addition, ito ay ating pinagsasama o pagdaragdag. Tandaan, ang ibig sabihin ng pagdaragdag ay o addition ay ang pagsasama-sama ng dalawang pangkat o higit pa upang makabuo ng panibagong pangkat. At ang panibagong pangkat, pinakamalaking bilang. Ngayon, subukan niyong sagutin ito. Tukuyin ang wastong number sentence o pamilang na pangungusap ng nasa larawan. Alin kaya dito ang tamang number sentence ng mga blocks na ito? A. 7 plus 2 equals 9. B. 8 plus 4 equals 12. C. 8 plus 3 equals 11. Kung ang sagot mo ay A, tama ka. 7
plus 2. Next, ano kaya ang number sentence nito? A, 7 plus 6 equals 13. B, 7 plus 3 equals 9. C, 6 plus 6 equals 12. So, para malaman nyo, kailangan nyo bilangan ito. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alin bang may 6 dito? Ito lang. Bilangin natin to para makasigurado tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito din yung isa pang addends na 6. So, pag pinagsama sila, 12. So, ang sagot ay letter C. Kasunod. Ito ba ay A, 6 plus 2 equals 8, B, 8 plus 3 equals 11, C, 9 plus 3 equals 12. Ngayon, alamin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At 1, 2, 3. So ito ay 8 plus 3 equals 11. Letter B. Kasunod. Ito ba ay A, 5 plus 5 equals 10, B, 6 plus 4 equals 10, or letter C, 4 plus 3 equals 7. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So ito lang yung may 5. 1, 2, 3, 4, 5. At ito pa ang isang 5. So 5 plus 5 equals 10. Ang sagot ay letter A. At para sa huling bilang, ito ba ay A, 7 plus 3 equals 10. B, 5 plus 5 equals 10. C, 6 plus 4 equals 10. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. So ito ay 6 and 4. So 6 plus 4 equals 10. Letter C. Sana'y naintindihan nyo ang ating aralin ngayon tungkol sa addition.